Hello guys! Blessed Sunday to everyone at papunta na kami niya ni Mandy sa church. Talagang pinipilit ko hindi makapag-absent ng simba every Sunday dahil yan lang naman yung time natin na makapag-thank you talaga kay Lord sa lahat ng blessings. Nakaka-absent lang talaga ako pag sobrang sama ng pakiramdam ko. Buti nga at nandun si Papa dahil nahilo na naman ako. At pag uwi nga namin, nagpahinga lang muna ako para mawala yung hilo ko. Naghihiwa pala si Papa dito para sa sausawan. Gumawa siya ng katulad niyan. Yun, sobrang sarap niyan. At ito naman si Mandy at si Nanay Gingis naglalambingan pa, oh. At si Mandy nga naasar dito sa pusa at ayaw niya palapitin. At ito na, nag-lunch na kami. Ang ulam pala namin kanina ay tilapia at sayote. Simple lang naman talaga ang pinagsasaluhan namin every Sunday. Talagang nag-i-stay ako ng every Sunday kila Mama. After ng Mass, dun muna ako hanggang lunch or hanggang hapon bago ako umuwi sa amin. Kasi minsan lang talaga akong makatambay doon. At ito na nga, syempre dahil Sunday cheat day, charot, every day ako nag-cheat. My gosh! Pinipilit ko nga talagang hindi kumain ng madami, pero ang sarap talagang kumain, no? Lalo na pag madami kang kasama, talagang mapapasarap ka sa pagkain. Kaya hindi na ako nagtataka bakit pataas na yung timbang ko ngayon. Sobrang natutuwa na nga ako sa pagkain ko niya, no? Kasi syempre nagkukwentuhan kami habang kumakain, kaya ang saya-saya lang. Dahil favorite nga din namin ang sayote at yan yung mabilis lang lutuin. At yung panahon pala ngayon is mainit pa, tapos bigla ding uulan. After lunch naman, tinalian ko na si Sophie ng hair kasi magsiswimming siya ngayon. Malapit lang naman yung pagsiswimmingan nila pero ayaw niya kasing nakalugay na naliligo sa swimming pool. Sobrang excited pa lang to, umaga pa lang. Gusto niya nang gisingin ang ate niya ng maaga pa lang kasi gusto niya nang mag-swimming at masulit yung oras. At ang aga-aga niya talagang nagising. Akala niya pagising pa lang niya magsiswimming na. Si ate niya lang naman yung kasama niya sa pagsiswimming. Kami hindi na, nasa bahay lang kami. Tsaka ang bata lang naman talaga yung sobrang mahilig mag-swimming. Ganyan din naman ako dati, hindi mo ako mapapaahon. At sabi nga niya, higpitan ko daw yung pagkakatali ng buhok niya. At sa akin nga nagmana itong batang ito, sobrang kapal ng buhok. Ganyan na ganyan talaga ang buhok ko nung dati. Talagang naglagas lang ngayon dahil nga sa aking PCOS. Kaya hindi mo talaga ako mapapalugay dati. Pagkatapos palang maligo talagang itatali ko na yan kasi mukha akong bruha. Bago ako umalis, istatali ko na yan siya bago ko pumasok sa school kasi ayoko nakikita ng mga classmates ko na talagang sobrang kapal yung buhok ko. Okay lang sana kung makapal lang eh. Para siyang patay na buhok. Kasi tumpulan pa ako ng tukso ng mga classmates ko. Sasabihan pa ako, ipalibing mo na yan. Sabi ko yung buhok mo puro patay eh. Kaya yun, hindi ko na talaga nilugay yung buhok ko. Talagang pagpasok ko, talagang tinatali ko na. Tingnan nyo naman si Sophie, sobrang saya niya, oh, at ang ganda ng pagkakatali ko. At ang sunod na tinalian ko naman si Mandy. At hindi nga siya komportable niyan, pero ipipilit natin. Sabi ko nga, wala ka kasing buhok sa ulo mo, paano natin tatalian? Kasi gusto ko ngang talian si Mandy para mas magmukha siyang girl. Mukha kasi siyang lalaki. Pero natalian ko siya pero hindi siya komportable. Ang cute pa naman sana. Bagay sa kanya, oh. Pero tingnan nyo naman yung ginawa niya. At paalis na nga sila Sophie at nagpaalam na siya kay Mandy. After nyan, umuwi na rin kami ni Mandy. Nagpahinga lang kami saglit. That's all for now, guys. See you on my next vlog.